Alright, so yan. Hello guys, at magandang araw po sa inyong lahat. At sa araw na ito nga po pala mga lods, ang i-repair po natin itong mayroon po tayo dito UPS po mga lods. Ito po ating UPS uninterrupted power supply po mga lodi. So bago po tayo mag-umpisa, nais ko lang po sabihin para sa mga bago nga po pala dito sa channel na ito, huwag niyong kalimutan mag-subscribe po at pindutin yung notification bell sa baba po para lagi updated sa mga susunod na video na ina-upload ko. At paki-like and share na rin po kung nagustuhan niyo tong video na ito mga lods. So bali sa araw na ito po, normal, parang basic repair lang po ang gagawin po natin mga lodi. So yan. Right. So okay, so yan mga lods. Bale, ang problema po nito mga lodi, pag i-on po natin mga lods, so bale nagbibip-bip lang po siya, hindi po siya tumitigil po mga lods. Hindi po tumitigil yung kanyang buzzer mga lods. So ayan, okay, i-on po mga lods para makita po ninyo. Yan. Okay, power on. So yun mga lods, bale nag-on na po siya mga lodi, pero hindi po tumitigil yung kanyang buzzer mga lods. Ayan. So ganyan lang po siya. So, yung kanyang ilaw po, nagbi-blink po mga lods. So ang i-off ko muna. Right, so yan. Ang kagandahan lang nito mga lodi, okay, tanggalin ko lang yung power mga lods. At i-off ko na po. Right. So bali maganda po siya mga lods. Pwede po tayo mag-charge ng cellphone dito mga lods. May saksakan po siya ng USB Type A po mga lods. Yan. And dapat po yung tunog niya mga lods, ganito lang. Yung yung medyo matagal-tagal po siya mga lodi. Ibig sabihin nun, hindi po siya nakasaksak power supply mga lods. So yan. So yan, bubuksan po natin mga lods. Okay, para makita po natin yung loob niya mga lodi. Okay, bali apat lang po ang kanyang screw mga lods. Dito po kasi mga lods, pag-aabot po siya ng 2 taon, pinapalitan na po ng company po namin mga lodi. Bali hindi na po siya nire-repair mga lods. Pero kung tutusin, hindi po siya sira mga lods. Bali ito nga po pala mga lodi, yung kanyang brand mga lods, APC po siya mga lods. So yan, ilapit ko lang po sa yan. Okay. So yan po ang kanyang brand mga lodi. Right. Ayun lang. Ito palagi yung nakakadisgrasya sa akin mga lods. Ayan. Minsan palagi ko pa kasi nakakalimutan yung mga screw mga lods. Ayan. Ayan. Bali may screw pa po siya mga lodi sa baba. Maliit na screw mga lods. Right, so yan. Okay, so mga lods, bali ganito po yung kanyang itsura sa loob mga lodi. Ito po yung forma niya mga lods. So yan. Ito po yung kanyang transformer and ito yung battery mga lods. And ito po yung kanyang PCB board lang po mga lods. Bali yan lang po ang sa loob niya. Konti lang po talaga siya mga lodi.
Okay, ang kagandahan nito mga lods, may fuse po yan mga lods. Nasa labas po yung kanyang fuse mga lodi. Ito. So yan. So safety po tayo dito mga lods. May fuse po siya sa labas. Hindi po kagaya ng iba, yung fuse niya po mga lodi, nasa loob po. Okay, bakit nga ba ang UPS po natin ay ayaw tumigil yung kanyang buzzer mga lods? Okay. So, pag ganun po yung problema mga lodi, pag yung buzzer po ayaw tumigil po ng ating UPS mga lods, ang unang-unang i-check po natin mga lodi, yung kanyang baterya mga lods. Okay. Okay, and mga lods, natanggal ko na po yung battery. Hindi naman po tayo magkakamali sa paglagay ng kanyang battery dahil mayroon po tayong red and black po, at sa battery po mayroon po rin na red and black din po. So sundan lang po natin yung color coding mga lods. Ayan. So yan, set ko lang po sa auto. Okay mga lods, at i-check po natin yung kanyang battery mga lods. So yun mga lods, kung napapansin po ninyo, yung battery niya mga lodi ay mayroon po siyang kargang 13. Yan, may 13 pa po siya mga lods. O bakit nga ba? Kahit 13 pa po yung karga niya mga lodi, bakit siya nag-bip-bip pa mga lods? Yan. So yan, ayaw tumigil. So ibig sabihin, kahit 13 yung karga niya mga lodi, sira na po yung ating battery mga lods. Okay. So ito, mayroon pa akong battery dito mga lodi. So bali bago po ito mga lods. Okay, ito bago po ito. Hindi pa po nagamit. So bali yung price niya po mga lodi, RM94 po mga lods. So yan. Okay, parang hindi nyo yata kita yan ah. Okay, so yan po yung price niya mga lodi, RM94 po mga lods. Yan, bago po yan siya, hindi pa po nagamit. Okay. So yan. So bago po natin tanggalin, saksakan na lang po natin ng ating bagong battery mga lods bago po natin tanggalin. So yung pula, i-connect po natin sa pula mga lods, and itim sa itim po mga lodi. Alright, so yan. So nailagay na po natin yung ating battery. At sorry, hindi ko pa po na ipakita sa inyo yung karga ng bagong battery po natin mga lods. Sorry. Sobrang excited po kasi. So yan, yung bagong battery po natin, ang karga po ay 1165 mga lods. So yan, dahil matagal po siyang standby mga lodi. Okay. Paano siya naging goods pag 11 na lang yung kanyang karga mga lodi? Okay, yan. Okay, 1160. Di lang ako sure kung makikita nyo. 1165 po mga lods. So yan. Okay. So dito sa 13 po mga lods, kung isipin po natin bakit po sira yung 13, mas good po yung 11, bago po yung 11 mga lodi. At ito po kasi mga lods, matagal po siyang standby mga lods. Bago po yan, hindi pa po yan nagamit mga lodi. Okay, so yan, saksak na po natin mga lods. Hindi na muna natin isirado. Okay, yan. Tumunog na yung kanyang relay. So yan mga lods. So ayaw din. Okay. Ibig sabihin, hindi po sapat yung karga ng ating
hindi po sapat yung karga ng ating battery mga lods. So subukan po natin yung ibang battery. So yan. Okay mga lods, meron din po akong bago dito. So ito 61, bali mura. Para mura po to mga lods. 61 lang po yung price niya mga lods. Yan. Ano ba? O yan. So 61 lang po ang price niya po mga lods. So pero 7.2 AH po yan mga lods. 12 volts pa rin yan. Okay. Tanggalin natin. Subukan po natin yung ibang battery po natin mga lodi. Okay, bali ito po mga lods. Ito po yung isang battery po natin mga lodi. Ang karga niya ay, check po natin, ay 12. So yan, 1283 mga lods. Okay, hindi lang ako sure kung makikita nyo mga lods. Okay, 1283. So yan, subukan po natin palitan. Alright, so yan. Mga lods, napalitan na po natin ang ibang battery mga lodi. Yan. Tumunog na po yung kanyang relay. Alright, so yan mga lods. Kung napapansin po ninyo. Yan po. Nag-steady na po yung kanyang green light mga lods. So ibig sabihin yung battery po natin ay goods po mga lods. So yan. Okay. Ito mga lods, hindi lang po sapat yung karga niya. Okay, kaya po siya nagbibip po mga lods. So yan. Pero goods pa po ito mga lods. Hindi pa rin po ito nagamit. So medyo matagal lang po. Medyo matagal po ito hindi na gamit mga lods. So yan. Parang taon na po yata naka-standby yung mga battery ko po mga lodi dito. So yan, ito po mga lodi, napapansin po ninyo. So steady na po siya mga lods. Hindi na po siya hindi na tumutunog yung kanyang buzzer mga lods. So yan, pwede na po natin isaksak yung ating soldering iron po. Ito yung soldering iron po natin na yan. So yan, naka-power na po siya mga lods. Okay. Okay, so try po natin tanggalin o i-off. Okay. So yan, kahit naka-off po siya mga lods, so yan, stable pa rin siya mga lods. Okay. So, yung ilaw niya na green mga lodi, hindi na po siya bibip-bip po mga lods. Ayan. So, pag ganyan po, normal lang po yan mga lodi. Ayan, normal lang po yan ganyan mga lodi. Pero tumitigil po siya. Hindi po kagaya kanina po mga lods. So, steady lang po lang talaga siya po na tumutunog yung kanyang buzzer mga lods. So, yan. So, yun. So, hindi na po natin isisirado itong mga loads. So, yun lang. Bali, ang problema lang po, pag ayaw tumigil yung buzzer ng ating UPS po, mga loads, ibig sabihin ay battery po ang may problema po, mga loads. So, yan. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Stay safe. Stay creative. God bless you all. Bye-bye.